Sa mga pangenot na bareta, 300,000 pesos na kantidad ni illegal na droga na recover sa Masbate. Duwagadan tulo irido sa engkwentro sa Uwas Albay. Panlima sa regional most wanted person arestado. Bantay African swine fever sa barangay o Babay ASF. Piglunsar kan Department of Agriculture Bicol. Asin derechos kan solo parents pigtukar sa ginibong forum sa Albay. Maray na hapon, Biyernes, Pebrero 17, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Ragon, Legazpi. Lampas 300,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa kusugang pigserbing mandamiento direkisa, kang pinagsarong pwersa kang Masbate City Police Office sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, PDEA Masbate sa pangingenot man ni Agent Edward Ken Ampungan, asin Provincial Police Drug Enforcement Unit. Daina nakadulag pa ang 41 anyo sa si Rinaldo Acuña E. Ramos, construction worker kang sityo kag Babarangay Tugbo Masbate City. Matapos na ma-recover sa loob kang residensya kani, ang labi sa 20 small and medium transparent plastic sachet na may laog na white crystalline substance o pigtutubudang shabu, asin may gabat na 50 gramo na may kantidad 340,000 pesos. Ang na-discover itong mga kontrabando, immediately in-arrest to me siya, binasahan kang sa iyang derechos humanos. So, after that, nag-conducer man kang pag-inventory. Itong pagkandak kang paghalughog, giniboy ni sa presensya kang mga witnesses, kang barangay, kang DOJ, and kang media. Sa impormasyon, kabali si Ramos sa high-value target drug personality kang nasabing syudad, asin dati nang nakulong huli sa pagkakaimbwelto sa droga. Unfortunately, nag-a-apply siya ng probation, kaya nakaluwas. Kaso, yung manggiraray, nagbalik man sa mandatang gibo. So, kita po na nasa gobyerno, law enforcement, dahil tama po ini pagtutolerar. So, kaya puhan na panaguton siya sa batas. Sa presente, nasa kustudiya na kang Masbate City Police Office ang sospek, nga ni katubangon ang kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Sarong militar, sarong rebelde gadan mantang tulong iba pa ang lugadan sa nangyaring engkwentro sa Uwas Albay. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Duwaan gadan mantang tuluan erido sa nangyaring engkwentro sa Barangay Ramas, Uwas Albay, pasado alas 9 nin aga kan Miyerkules, Pebrero 15. Saro sa mga binawian nin buhay ang 31 anyo sa 2nd Lieutenant Nico Malcampo kan 49th Infantry Battalion, Philippine Army. Sa impormasyon, nakaresibe nin sumbong ang tropa ni Malcampo dapit sa pigigibong pangingikil kan rebeldeng grupo sa sarong construction site sa nasabing lugar. Ngani maberipikar ang sumbong, nagpasiring ang tropa ni Malcampo sa lugar, alagad pag-abot sa lugar kan engkwentro, pinasabugan ng anti-personnel mine ang grupo ni Malcampo na tulos na ikinagadan kaini, asin nagresulta man sa ribay nin putok nin 15 minutos. Tunayan lang nila ang bantag natin sa kanila na terorista. Ang terorista ang kanilang grupo dahil sa mga ganitong aktibidades. Apera kay Malcampo, irido man ang tulong pag-iriba pa kaini na sinda Sergeant Junel Balaguer na nagpaparahi ng ngunyan. Mantang ipapasairarong pa sa operasyon sinda Sergeant Roger Bellare asin Private Albert Milio. Kinukondinan namin ng to the highest degree ang ginawa ng CTG kasi maliwanag ito na paglabag nila sa karapatang pantao. No? Ito ay matagal nang ipinagbabawal yung paggamit ng anti-personnel mine sapagkat kahit sino ay pwedeng tamaan ito kahit walang kinalaman sa digmaan, walang kinalaman sa gera.
pwede ngang civilian. Na-recover man kan otoridad ang tulong halangkaw na kalibre nin mga badil sa lugar kan engkwentro. Sa katunayan na utos na yung Joint Task Force Bicolandia na magkaroon ng dagdag pwersa para tugisin nga yung nasabing grupo kung hindi sila mag-surrender. Sa presente, nasa biyahe na ang bangkay ni Malcampo pauli sa saindang residensya sa Basilan. Pag si Sherto man ni Roldan, tataawanin danin hustisya ang paggagadan kan saindang pag-iriba. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Bantay African Swine Fever sa Barangay o Babay ASF. Piglunsar kan Department of Agriculture Bicol. Nagkapirang banwaan, syudad asin probinsya sa Bicol, nagpahayag na nin suporta. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Piglunsar ngunyang kang Department of Agriculture Bicol ang programang Bantay African Swine Fever sa Barangay o Babay ASF. Sigun sa ahensya, target kang programa ang total na 65 banwan asin syudad sa anum na probinsya kan Bicol. Enero ngunya na taon, kang liwat manutaran ang nasambit na helang sa sarong barangay sa Calabanga, Camarines Sur. Na-detect po siya kasi nagpa-test sinda sa Samoyang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Kinuhaan sinda ng blood sample, yung sarong farmer, yung mga orig niya, and nagluwas na igwang positive duman sa mga orig. Naideklarar ng ASF Free ang total na 39 banwaan sa Bicol, kaya aliwat ng pigtutugutan ang mag-atama ng urig ang mga residente sa lugar. Mayo naman po sa inda ng active ASF cases, alagad, igwa po kaya ng mga documentary requirements na kaipon isubmit ang mga municipal and city LGU para po ma-progress in the from red zone to pink zone kang Bureau of Animal Industry. Sigun sa ahensya, sa paagi kang programa, total na 3,530 na hog racer sa reyon ang nakareceive ng asistensya. Asin nakapag-distribuer naman sinda ng 2,195 na sentinel pigs sa 2,192 na mga parataman, kasabay na ang mga sako ng mga pambahog. Katong da ipapigbabalyo sa PCIC ang pagbayad ng indemnification, nakabayad kita ng 87.9 million pesos sa 3,530 hog racers na naapekto ng ASF kan 2020 hanggang 2021. As in, itong mga ASF free na, tigtawan ta po ng sentinel pigs. Mientras tanto, pig-ing kami narmang kang ensya ang mga parataman ng urig na perming paglinigan ang kulungan, asin mas maray na pids ang ipakaon sa mga atama na urig. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Panlima sa Regional Most Wanted Person arestado. Asin Solo Parents Forum ginibo sa Albay. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya,
daima nag-uuntok sa pagriparo at sa tuyang sa tiring partido. An Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Panlima sa regional most wanted person na may kasong rape, arestado sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Daina nakapalagpas si Alex Panungaling Ialade sa Barangay Dumagungdong del Gallego, Camarines Sur sa ikinasar naman ng Charlie Operation kang del Gallego Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Major Emilio Endrano katabang ang Camarines Sur Police Provincial Office pasado alas 2 kasudmang hapon. Sa impormasyon, Rank 2 Municipal and Provincial Most Wanted si Aladesa, asin Rank 5 Regional Most Wanted Person na naatubang sa kasong 5 counts of rape na mayong rekomendadong piyansa. Accused nga po by virtue of warrant of arrest issued by the judge of RTC Branch 56 Libmanan, Camarines dated 9th day of August 2022. 5 counts of rape po ito. Na-recover man sa posisyon kan sospek ang sarong kalibre 38 badil na kargado ning anum na bala. So wala rin pong trademark yung baril and the arrest record po one alternative recording device. Waiting din po tayo ng result sir sa FEO doon sa firearm verification niya po. Sa presente, nasa kustudiya na kang Del Gallego MPS ang sospek. Asigurasyon kan PNP, they sindamountok sa pagsuysoy ka mga sospek na padagos na nagtatago sa otoridad matapos na makakomiter ng krimen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. IRR o Implementing Rules and Regulation kan Albay Anti-Soji Discrimination Ordinance, pighahamana. Ordinansa planong ipautob sa maabot na Hunyo. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Ikinaugmananggad ni Barbie Baldon sarong fashion designer sa siyudad ng Legazpi kan maaraman niya na pighahaman na an IRR o Implementing Rules and Regulations para sa ordinansa na maprotehir sa derechos kan miyembros kan LGBTQ sa Albay. Para sa iya, dakulang tabang ini para matawanin patas na pagtratar ang miyembros kan LGBTQ urog na sa paghanap nin trabaho. Para sa akin, napaka-importante para maprotektahan kami mga LGBT, then pag may mga naghahanap ng trabaho dito sa Albay, so hindi kami madidiscriminate. Kasi marami ngayon, sa panahon ngayon na dinidiscriminate ang mga LGBT, kasi nga yung mga ano namin, di ba? Iba-iba kasi naman ang mga LGBT di ba? Obheto kan Provincial Ordinance number 0065-2021 o Albay Anti-Soji Discrimination Ordinance na mapara ang diskriminasyon sa miyembros kan LGBTQ sa trabaho, negosyo asin eskwelahan. Obheto man kaining malagan ng LGBTQ desk ang mga hepatura kan PNP. Ito ngayon ay naging effective na siya. Kaya lang, syempre, 120 days after the approval, kaya lang hindi siya maging more effective kung hindi natin magawan ng tinatawag na Implementing Rules and Regulations. That is IRR. Kung ito 19 pages, ang IRR, lalaki pa yan. Kasi we have to expound every letter and spirit of the ordinance. 2021 pa, mahaman ang ordinansa alagad da ipa ining IRR. Hagad sa nanirika Fort sa kapwa LGBTQ, magsunod asin irespeto ang lay, ngani maging epektibo ang implementasyon kaini, asin dai magkaigwan ni negatibong stigma sa sosyedad. Maraming pag-attempt sa national to bring this as a national law. But then again, we cannot wait for a national law for the LGBT to be protected. Until such time na walang national law at walang pumoprotekta sa ating LGBT, ang stigma ay lalong lalawak, marami mabibiktima at marami pang masasawing buhay dahil sa patuloy na diskriminasyon sa ating mga
mga members ng LGBT. Target na maimplementar ang ordinansa sa bulan nin Hunyo, tiyempo sa selebrasyon kan Equality Day na papartisiparan nin 27 LGBTQ organizations. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Direchos kan solo parents pigtukar sa ginibong forum padrino ang gobyerno probinsyal kan Albay. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. 8 taon ang solong nagkakayod para sa iyang pamilya si Brenda kan Barangay Cabaangan, Tabaco City. Aminado siya na dipisil ang pagiging solo parent. Alagad kay puwan niyang maghanap buhay nga ni masustineran ang oral daw na pangangaipo kan sa iyang anom na aki. Kaugmaw na imbitaran ako digday. Siyempre proud bilang sa solo parent. Kasi nga mas makasupog na ipagbandera na solo parent kita. Ibig sabihin pinabayaan kang agom, pero naugma ko bilang sa lugar na ini na matiang ko so pagiging welcome as a solo parent. So, Siring ni Brenda, 8 taon naman na solo parent si Hazel kan Barangay Tinampo, Ligao City. Excited sa mga maingkudan na bagong tapos ito po bagay especially sa mental health niya na grabe ang pigdaanan ng mga solo parents. So bali mas madaming matututunan for the self-care nga yung di ba yung inaano nila is para naman sa sarili namin as solo parent, hindi lang puro anak, hindi lang puro sa kundi kung paano namin alagaan din yung sarili namin. Si Brenda asin si Hazel, duwa sa sanggatos na partisipante na kabali sa ginibong Solo Parents Employees Forum na pinadrenuan kan gobyerno probinsyal kan Albay kasubagong aga sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Mga empleyado kan Kapitolyo Probinsyal asin kan maniba-ibang lokal na gobyerno ang mga napiling partisipante sa nasabing pagtiripon. May tema na aktibidad na All By Myself. For so long, parati namin binibigyan ng mga programa ang mga solo parents sa kada mga munisipyo. And this is the first time na tumuto kami sa mga taga-Kapitolyo. Parang for the longest time, marami din naman pala talagang mga solo parents sa Kapitolyo. So, I'm sure kung hilingon mo Sinda, very excited Sinda para digdi. Saro sa mga pigtukar sa pagtiripon ang pagpangataman sa mental health kan mga solo parent, pagkakaigwanin time management sa sadiri asin pag-aalaga sa mga aki, asin pagtatawang impormasyon manangod sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Hindi na importante kung ano ang reason bakit ka naging solo parents. Ang tinututukan na natin ngayon, yung desisyon nyo at naging responsable kayo na maging solo parents ng mga anak nyo. Doon na ang importante sa indong pagiging responsableng solo parents sa indong mga aki. And that's more than enough. Aminado si Bungaw na dipisil ang pagiging solo parent. Alagad pagsisyerto kan opisyal, bukas ang sa indang pintuan sa pagtabang sa mga siringin na Brenda asin Hazel na sabay na nagsisirbing ama asin ina sa pamilya. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Asinyanan katiripunan kan mga Baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend.